Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating bagong segment, Ang Take Ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po tayo sa atin pong YouTube channel, Attorney Ricky Tumutorgo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa ating Meta or Facebook page, Attorney Ricky Tumutorgo. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Mga kabunyog, mga kababayan, itong segment na ito, maraming mga messages tayong natatanggap. Attorney, anong take mo dito sa issue na to? Attorney, anong take mo dito sa nangyaring ito? Ayan, kaya gumawa na po ako ng regular na segment. Regular po ito, araw-araw. Abangan nyo lagi dito po sa mga social media platforms ko. Ayan. O una, si Robin Hood Padilla, nag-comment kay Bato. Nag-comment kay Bato. Bakit mo ba pinag-iinitan ng marami si Bato? Bakit daw ba ano pang problema kay Bato? Wow. Ang tindi ni Robin. Dinidipinsahan si Bato. Mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Robin Hood Padilla, ito yung matindi dito. Sabi ni Robin Hood Padilla, si Bato de la Rosa, si Senador Bato de la Rosa ay hindi naman senador ng Senate Building. Ito. Ano po kaya ang ipinuputok ng inggit at kailangan pag-interesan ang pagpataw sa kanya ng mga parusa sa hindi pag-attend sa session? He is a senator of the Filipino people, not a senator of the Senate Building. Mga kabunyog. Yan yung depensa, tudo tanggol ni Robin Hood Padilla sa kanyang kapwa DDS na senador, kanyang kapwa Duterte pro Duterte senator na si Bato de la Rosa. Sabi ni Robin Hood Padilla, senator siya ng mamamayang Pilipino. Senador siya ng mamamayang Pilipino. So ibig sabihin, dahil senador siya ng mamamayang Pilipino, hindi niya kailangan na nandun sa Senate office niya lagi. Hindi siya kailangan. Kasi senador naman siya ng buong Pilipinas, ng mamamayang Pilipino. Pwede naman siyang magtrabaho bilang senador na naka-stay siya sa Davao o kung saan mang lugar. Senador pa rin siya niyan. Kahit hindi naman siya umaattend sa session, senador pa rin siya. Kasi hindi naman kailangan na doon siya sa Senate building nag-i-stay o nag-uopisina. Ang tindi nito. Ang tindi ng argumento ni Robin Hood Padilla. Mga kabunyog, mga kababayan. Imaginin nyo yan. Bakit daw tayo o ang maraming tao ginagawang issue ang hindi pag-attend ni Bato de la Rosa sa mga sesyon ng Senado? Simple lang yan, Robin. Simple lang yan. Dahil siya ay senador ng Pilipinas. Binuto siya ng mamayang Pilipino at dapat gawin niya yung trabaho niya. Ano ang kasama sa trabaho niya? Kasama sa trabaho niya na dapat nagre-report siya dyan sa Senado. Kasama yan sa trabaho niya. Alangan namang binuto kang senador tapos hindi ka nakikita dun sa Senado. Tama ba yun? Mabuti na lang kung tulad nga ng sinabi ni Senadora Leila de Lima, involuntary. Ibig sabihin, hindi mo naman kagustuhan. Bakit hindi ka nakakapag-opisina sa opisina mo sa Senate building? Tulad niya, kinasuhan ng gawa-gawang kaso ni Duterte, hinarap niya yon, nakakulong siya. So, hindi niya naman kagustuhan na hindi maka-attend o hindi makapag-opisina doon sa opisina niya. Sa katunayan nga, noon, si Trillanes, nung nakakulong si Trillanes, nag-request pa siya noon na umattend sa mga session ng Senado. Payagan siyang makapag-attend sa session ng Senado. Kaya lang, hindi naman pinayagan ng korte. Sabi ng korte, kapag may kaso ka, nakakulong ka, malilimit na talaga ang kalayaan mo. So yun, hindi siya pinayagang maka-attend sa session sa Senado. Pero, ginawa niya yung trabaho niya bilang senador.
So ibig sabihin, yung hindi niya pag-attend sa session sa Senado ay hindi niya kagustuhan. Ha? Ganon din si Laila de Lima. Hindi siya nakaka-attend sa session dahil nakakulong siya. Involuntary yung hindi niya pag-attend. Ha? Pero alam niya na trabaho niya bilang senador na dapat uma-attend siya sa session ng Senado. Oh, yung bahagi yan ng kanyang trabaho. Pero hindi niya lang magawa dahil nga may kaso siya. Kinasuhan siya ni Duterte ng gawa-gawang kaso. Pero yon, involuntary yon. Hindi niya kagustuhan yon. Baliktad kay Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, siya ang may gusto na magtago. Ha? Siya ang may gusto na magtago. Bakit? Pinilit ba siya na magtago? Hindi, kagustuhan niya 'yon. Sabi nga ni ah, Senador Ping Lacson, bakit naman kasi nagtatago siya? Wala pa naman yung arrest warrant. Mag-opisina ka muna, sabi ni Senador Ping Lacson. Ha? Magtrabaho ka muna. Pero itong si Robin Hood Padilla, bakit daw pinag-iinitan si Bato? Ha? Kasi sumisweldo siya, Robin Hood Padilla, sumisweldo siya galing sa pera ng bayan na hindi niya naman pinagtatrabahuhan. Ngayon, sasabihin nila ni Amy Marcos, hindi, nagtatrabaho naman si Bato, hindi lang pumapasok sa Senado. Ay hindi yun. Kasama sa dapat na trabaho niya, yung pagpasok sa Senado, pag-attend sa mga session nito, pag-attend sa mga committee hearings nito, trabaho niya yan. Oh, kaya may karapatan ang taong bayan na magreklamo dahil pera ng taong bayan ang sinisweldo niya. Yung staff ng opisina niya, sabi 5 million daw yun bawat buwan. Pera yan ng taong bayan. Kaya may karapatang magreklamo ang taong bayan. Kaya wag mong sabihin yan, Rubin, bakit nagrereklamo ang marami? Karapatan naming magreklamo diyan dahil pera namin ang sinisweldo diyan. Pera namin, ng taong bayan, ang ginagamit sa operations ng opisina niya. Kung wala kaming diyan, kung hindi pera ng taong bayan yan, at kung hindi siya senador, walang pakialam diyan ng taong bayan. Kaya, tapos ang depensa ni Robin, hindi naman siya senador ng Senate building. Siya daw ay senador ng sambayan ng mamamayang Pilipino. Senator of the Filipino people. Ay, di wag na palang mag-opisina dyan ng mga senador. Di wag na pala. Kanya-kanya na lang sila. Parang yan, work from home. Total, hindi naman pala yan kailangan eh. Itong mga mga senador na tulad ni Robin Hood Padilla, ang tawag sa amin diyan, dispalinghado. Dispalinghado yung mga argumento nito ni Robin Hood Padilla para lang ipagtanggol ang kapwa niya Duterteng senador na si Bato de la Rosa. Anyway, ito mga kabunyog, mga kababayan, itong grabe ito. Ano ang policy ito ng gobyerno? Ano bang policy ito? Itong tungkol sa mga Chino. Itong mga Chinese. Imagine niyo mga kabunyog, mga kababayan, bigyan ng visa-free privilege. Kasi pribilehiyo yan. Kumbaga, ang mga Chinese na galing mainland China, hindi nila kailangan magkuha ng visa. Wow! Napakatindi naman ng napakatindi naman ng binibigay na privilege o pabor ng gobyerno ng Pilipinas para dyan sa mga Chinese na yan. Pwede silang mag-stay sa Pilipinas ng 15 days. 15 days o 14 days ba yun? 14 days yata, 2 weeks. Pwede silang mag-stay sa Pilipinas ng 14 days nang walang visa. Kahit walang visa, pwede silang mag-stay dito. Wow! Alam nyo, mga kabunyog, mga kababayan, alam naman natin na yung mga Chinese na yan, napakaraming atraso ng mga Chinese na pumupunta dito sa Pilipinas. Hindi tayo anti-Chinese. Kundi, sa dami ng mga nangyayari dito sa Pilipinas, yung mga nag-i-spy ang mga Chinese, yung mga involved sa mga illegal na mga
transactions, negosyo sa Pilipinas, ang dami niyan. Ang daming Chinese na involved diyan. Oh, the more na dapat higpitan mo ang screening ng pag-i-screen, pagsala ng mga pumapasok na Chinese sa Pilipinas. Dahil nga sa mga ganyang kinakaharap natin. Una, security natin. Maraming mga Chinese na pumupunta sa Pilipinas, yun pala, pag-i-espiya ang trabaho. Marami ring mga Chinese pumupunta dito involved sa mga human trafficking, mga illegal na aktibidad. So anong dapat na gawin ng gobyerno? Istriktuhan. Istriktuhan ang bawat pumapasok na Chinese sa Pilipinas. Ay ngayon, anong gagawin ng Pilipinas? Hindi istriktuhan. Wala na, hindi na kailangan ng visa. Kung 14 days ang stay nila sa Pilipinas, hindi kailangan ng visa. Wow, ang ganda naman. Ang ganda naman ng pribilehiyo yan na binibigay. Nangyayari? Ano bang nangyayari sa gobyerno ng Pilipinas? Sa gobyerno natin? Bakit ganyan? Ha? Ano ito? Ano ito? Masyadong ano to mga kabunyog, mga kababayan. Irregular yan. Hindi tama yan. Hindi natin sinasabi na bawal na ang Chino na pumasok sa Pilipinas. Kundi, sa experience natin, maraming mga pangyayari sa Pilipinas. Marami tayong problemang kinakaharap na may kaugnayan sa mga paglabas-pasok ng mga Chino sa Pilipinas na hindi natin nasasala, na-i-screen. Ang visa ay isang paraan na bago sila makakapasok, kailangan mo nang kumuha ng visa. Ano? O ngayon, paano? Paano ngayon yan? 14 days pwede silang pumasok sa Pilipinas. Kahit walang visa. Ano lang? Chinese passport lang nila. Pwede nang pumasok. Ganun. Ganun katindi ang binigay nating pabor dito sa mga Chinese. Mga kabunyog, mga kababayan. Samantalang tayo, kung saan-saan tayong bansa pumapasok, kailangan mong kumuha ng visa. Ilan lang ba? May mga bansa na tayo hindi required na kumuha ng visa. Halimbawa sa South America, marami sa ASEAN. Pero yung China, yung mga Chinese papapasukin mo sa Pilipinas, hindi mo hihinga ng visa, hindi required ang visa, matindi naman yan. Ano bang ano yan? Anong basihan at ganyan ang policy ng gobyerno? Ano na nga dapat nga humihigpit tayo sa pagpapapasok ng mga Chino sa Pilipinas. Ini-screen natin, ano ba talagang sadya nito? Ano ba talagang background nito? Baka involved ito sa human trafficking, involved ito sa mga illegal na aktibidad. Di ba? Dapat ganun Kaya ang problema, hindi nga ganun. Ang lala, sa halip na ang maging policies ng gobyerno ay i-screen ng mahigpit ang mga Chino, ngayon luluwagan mo. Papapasukin mo ng walang visa. Hindi nila kailangan kumuha ng visa para makapasok sa Pilipinas. Wow, ang swerte naman nila. Kaya lang, malaki ang danger niyan. Malaki ang risk niyan na posible tayong mapasok ng mga anong tawag diyan? Di ka nais-nais. Undesirable Chinese. Yung mga espiya, yung mga involved sa human trafficking, yung involved sa mga illegal na negosyo at transactions, yun. Babahain tayo niyan. Papasukin tayo ng papasukin ng mga yan. Kasi wala namang visa na Hindi na kailangan ng visa di ba? Ang laking ano yan sa kanila. Magiging maluwag ang kanilang labas-pasok sa Pilipinas. Kapag ganyan ang privilege na binibigay. Ewan ko. Ano bang nangyayari? Bakit may ganyang patakaran ang gobyerno? Ito. Si Barsaga, sinugpi na. Matindi, ang bilis Kapafile lang ng cyber libel case laban dito. Libel ba? Libel ba o cyber libel? Anyway, kapafile lang ng cyber libel case dito kay Barsaga ni
ng bilyonaryong negosyante na si Enrique Razon. Kapa-file pa lang, kinaumagahan, sunod na araw, sinumpi na kaagad si Barsaga. Matindi, ano? Iba talaga kapag ang nagpa-file ng kaso ay mayaman. Ha? Ma- Ano yan? Ang bilis ng aksyon ng sa Makati yata Makati prosecutor. Talagang ha? Makikita mo talaga yung hustisya ng Pilipinas, pag ang nag-file ay bilyonaryo, ha? Negosyanteng bilyonaryo na si Enrique Razon. O yan, kinaumagahan, mayroon na kaagad. Sumpi na kaagad kay Barsaga. Hindi natin sa kinakampihan si Barsaga, ha? Hindi natin sa kinakampihan sinasabi lang natin, wow, sana all. Sana all. Ibig sabihin, kapag nag-file ang mahirap, sana mabilis din ang aksyon. Ay ito ang bilis, Parang nag-agawan sa pag-aksyon ang mga prosecutors at ang staff ng prosecution office ng Makati, Kapa-file lang kinaumagahan may sumpi na kaagad si Barsaga. So, saan ka nakakita niya? Sana all. Pero sa isang banda, ano rin talaga kasi itong si Barsaga, ha? Kailangan niya ring harapin yang niya. Ang dami niya kasing sinasabi. Ang dami niyang sinasabi. O sige, patunayan niya yung akusasyon niya. Sabi niya, handa siyang harapin si Razon. O sige, abangan natin. Abangan natin. Ano rin yan? Mabigat din yung gagawin niya na yan. Lalabanan niya si Razon. Si Razon, nag-ano na rin sa kanya. Sabi ni Razon, ipaliwanag nga ng pamilya niya. Sabi ni Razon, saan galing ang yaman nila? Wala naman silang negosyo. Ibig sabihin yung pamilya ng Barsaga. Wala naman silang negosyo. Politika lang ang kanilang politika lang ang kanilang ang pinagkakaabalahan ng pamilya. Yung father ni Kiko Barsaga, si Pidi, dating congressman. Yung mother niya, mayor ng Dasmariñas City. Yung kapatid niyang isa na lalaki, vice mayor ng Dasmariñas City. Tapos siya. Sila lang naman yan. Yung father niya, dating congressman. Siya ang nagmana ng pagiging congressman. Yung mother niya, mayor ng Dasmariñas City. Yung kapatid niyang isa pa, yung lalaki ring kapatid niya, panganay yata sa kanya yon, vice mayor. Sabi ni Razon, paano kayo naging mayaman? Saan kayo kumuha ng milyon-milyon ninyong pera? Kung yun, ipaliwanag mo nga. Parang nagkakahamunan sila ngayon. Nagkakahamunan sila. Sabi naman ni Barsaga, tutunayan niya. Sabi naman ni Kiko Barsaga, patutunayan niya na itong si Razon ay nag-bribe sa mga kongresista para ang suportahan na speaker ay si Romualdez. O yun. Mayroon daw siyang mga ebidensya. Mayroon din siyang ebidensya, ayon kay Barsaga, ilalabas niya daw yon, na si Razon ay namimigay ng pera, sinusuportahan ang mga kandidato ng NUP, yung National Unity Party. Actually, ang ama nito ni Kiko Barsaga, yun ang Yumao o dating Congressman Pidi Barsaga, yun ang dating president ng NUP, National Unity Party. Ngayon, ang isa sa mahigpit di umanong eleksyon na nilabanan ng ama nito, ni Pidi Barsaga, yung ama niya, si Pidi, yung kalaban yung Rimulya, yung Gilbert Rimulya, kapatid nila Buying. Kapatid nila Buying. Kasi si Junbic, tapos si Crispin yan si Buying. Yung kapatid niyan, yung Gilbert Rimulya, nakalaban ni Pidi Barsaga sa pagka-congressman. Mahigpit daw ang laban nun. Ngayon, ayon kay Ben Ibardone, napanood ko yung programa ng Billionaire News Channel, sinuportahan ng pera ni Razon si Pidi Barsaga para laban kay Rimulya dun sa Gilbert. Tinalo si Gilbert Rimulya. Kaya nga sabi ng malaki rin ang utang na loob ng Barsaga diyan kay Razon. Kasi ang alam daw nila, sabi nila Ben Ibardone dun sa programa nila,
ang laki ng suportang ibinigay ni Rason para kay Pidi Barsaga. Dahil nung panahon si Pidi Barsaga ang presidente ng National Unity Party. Yung partido na yan ngayon. Hmm? Kaya yung partido nila Puno, kaya nga mainit ang dugo ni Puno dito kay Barsaga kasi yung father nito, yan yung founder ng National Unity Party. At dating president, pinuno ng ha? Tapos ngayon kakalabanin niya yung NUP. Tapos ang pinaniniwalaan na nagfi-finance ng NUP ng partidong yon ay si Quezon. Tapos kakalabanin ngayon ni Barsaga. Anyway, ah, ano talaga, ganyan talaga yan. O sige, magkakasubukan. Ang sabi naman ni Rason, ay ni Barsaga, handa siyang harapin si Rason. Ang sabi naman ni Rason, sige, sagutin mo ang final kong kaso. At ipaliwanag mo saan galing ang yaman ninyo. Anyway, kaka kakahamunan si Barsaga at saka si Rason. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan ang take ko sa issue na yan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.